May mga kakanasan po ba kayong maibabahagi? Maraming beses. Maraming beses. Pero kung pagbabasihan natin yung pananampalataya natin, wala kasi talagang puwang yung pagdududa. Kaya lang minsan talaga mararamdaman natin totoo bang naghihimala, totoo bang nandyan ka. Pero alam mo yun, tingnan mo lang mismo yung krus. Ayun na yung sagot eh. Ayun na yung sagot, bakit hindi ka pa maniniwala? May nagsakripisyo na para sa'yo, may nagmahal na para sa'yo. Kapag ang isang deboto or isang namumuno ay talagang tapat at maka-Diyos, walang imposible. Sa tulong ng kanyang magagawa at ng mga kasama, maitataguyod ang payak at marangal na kapiesta ng ating. Nakatulong sa akin ang Banal na Cruz sa paglilingkod ko. Siyempre, Banal na Cruz. Diyan pinako ang Panginoon. Sa paglilingkod kasi kailangan natin ng sakripisyo. Kailangan nating dumaan sa hirap. Kailangan dumaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok na kasing bigat o mas mabigat pa sa Banal na Cruz kung saan pinako nga si Kristo. Ngayong taon, ako'y makikilahok sa hatiran. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang bahagi ng isang panata. Ako si Yula Mendoza, isang bagong deboto. Ito ang krus ng lati at ang kwentong dala nito. Sa kailaliman ng ilog, isang krus ang lumutang. Parang kwintas ng buhay na sumasayaw sa hangin. Si Victor ang unang nakakita. Pinulot niya ito, tila tinawag ng pag-asang dala ng krus. Bawat tunog ng alon, kwento ng langit ang dala. Parang lulong ng bituin sa hangin. Ang krus ay lumutang, umaagos sa agos. Naghatid ng lakas at kagalingan sa mga sugat ng katawan at kaluluwa. Sa palad ni Victor, naging liwanag ang krus, isang gabay na tumulong sa kanyang landas. Ngunit hindi lang ito ang sumunod sa kanya. Kasama rin ang layuning maghatid ng pag-asa sa lahat. Itinatag niya ang ilaw ng kabataan, samahan ng mga pangarap, isang gabay sa gitna ng dilim ng gabi. Ngunit habang lumilipas ang taon, ang liwanag ay humina. Nahulog sa lilim ng kahapon ang apoy na minsang nagningingas. Taon-taon, muling lumulutang ang hatiran. Bumabalik ang krus, dala ang mga kwento ng nakaraan. Nagsasama-sama ang mga tao, muling ginugunita ang kasaysayan. Sa puso ng Bukaw, muling sumisikat ang krus ng lati. Sa bawat simula ng Hatiran Festival, isinasagawa ang 9 na araw na nobena. Isang panalangin bumabalot sa buong komunidad sa pananampalataya at pag-asa. Ngayon, itong kami mga tatay
Araw-araw, inihahatid ang krus ng lati mula sa isang bahay patungo sa susunod. Sa pagdating ng krus, sama-samang nagdarasal ang mga pamilya at kapitbahay. Ang isa sa mga dahilan ng pagtitiwala o pananampalataya ko sa Banal na Cruz, simula nung naghimala siya sa pamilya namin. Isang beses, yung tiyahin ko, nagkaroon ng sakit. Ngayon, araw-araw, nasa bisita kami, nagro-rosaryo. Ang tangi kong hiling, kapag ka sila sambit ko, Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria. Gumaling ang tiyahin ko, gumaling ang tiyahin ko. Wala akong ibang tinititigan kundi yung mahal na Santa Cruz na nakaluklok sa retablo sa bambang dulo. Yung original. Ayun. Sa tingin mo ba, yung milagro na yon, isa yun sa mga nagpatibay ng paniniwala mo magpahanggang ngayon? Totoo, hanggang ngayon. Kahit simulaan noon, hanggang ngayon, wala akong ibang sinasambit sa kanya, kundi siya lang. Siya lang talaga ang kinakapitan ko. Simula nung gumaling yung tiyahin ko, gumaling yung kapatid ko, kasi halos lahat ng dinadasal ko sa kanya, tinutugon niya. Kaya napakatibay talaga ng pananalig ko sa kanya. Ang nobena ay hindi lamang isang panalangin, kundi paggunita sa milagrosong pinagmulan ng krus at paghiling sa muling pagkilos ng kapangyarihan nito sa kanilang mga buhay. Yung ano po, sa mga natanong po kasi namin kung magkaiba po ba yung banal na krus sa Wawa saka banal na krus sa Lati, ano po yung opinion nyo dun? Sa base po sa pagkakaalam nyo po. Sa totoo lang, mahirap magsalita. Mahirap magsalita kasi wala ako sa posisyon, no? Pero ang sa akin lang, hindi kasi nakakaiba yung storya nila. Na natagpuan sa Late, 'di ba? Natagpuan yung mahal na poong krus, may nakapulot, naghimala. Halos parehas, no. Hindi ko rin kasi alam kung anong account yun. Totoo kasi wala naman ako noong time na yun, no. Pero syempre, doon pa rin tayo sa paniniwala natin na hindi yung krus mismo, kundi yung pananampalataya natin na kung sino yung pinako sa krus, siya yung naghihimala. Saka maging parehas man siya or magkaiba, ang pinakamahalaga doon yung pananampalataya mo pa rin. Ngayon po ay nandito kami sa bisita ng Bambang Dulo dahil tuturuan po ako ni RJ na magbihis po sa mahal na krus ng Lati. RJ, help me. Baba? Papasok lang siya dito. Ikot ba to? Ikot, RJ? Hindi, ganyan lang. Tapos kuhanin muna yung sa likod. Sa likod. Sa likod, ito. Hawak ko. Tapos, i-connect dito. RJ, ano pagkatapos nito? Hindi, pasok mo dito. Papasok po natin dito. Wait lang. Kaya ba? Ay, mapasok. RJ, patulong. Dito. Kung makita yung butas eh. Yung isa, Go. Pasok ko. Ayan. Ito. Tapos sa likod. Maganda daw po ang pagbababa sa paglikod. Alam ko parang yan ay nara. Hindi katulad ng mga replika. Yan ay mga mababang klase. Hindi ko alam kung anong mulabe or something. But ang original is nara. Kaya yan ay hindi po pwedeng ilabas. Replika lang. Naka-stay yan sa chapel o sa simbahan.
ang pagkakaiba ng piyesta ng krus ng Wawa sa poblasyon o ang tinatawag na Piyestang Bayan ay talagang iyan ay nakadedika sa unang linggo ng July. Walang kasabay, hindi po pwede sumabay sa May Kawayan o ibang karatig na bayan. At dahil iyan ay panata na at nakagawi ang ginaganap tuwing unang linggo ng July. Si Hatiran ay tuwing unang linggo ng Agosto. At maraming nakikisanib na mga kabaryo at mga taga-ibang lugar ng Bulacan, maging sa Manila, at sa iba't ibang panig na gustong mga sumama ay hindi po pwedeng tabunan o punan or ibahin dahil iyan ay panata na ng mga Bukawenyo. Hindi makukuha ng ibang lugar dahil iyan ay natitigil pero may mga okasyon na kahit pandemic ay ginaganap kahit sa maliit na kasiyahan, payak, hindi garbo, but diretso. Hindi kinakaya. Matagal na pong literal na masama ako sa ganitong hatiran. Lahat po ng request mo na ito natutupad. Basta pananampalataya po talaga namin. Basta pananampalataya masaya. Salamat po. Apo. Magkano dyan? Magkano dyan? Opo. Yung tayo po. Sa simula, akala ko't simpleng tradisyon lang ang hatiran. Pero ngayon, alam kong may mas malalim itong ibig sabihin. Nakita ko kung paanong sa bawat patak ng tubig na tumama sa balat ko, kasabay rin ang pag-alis ng takot, pagdududa at pagod. Sa bawat ngiti ng mga deboto, sa bawat pag-awit, sa bawat paglalakad ng nakayapak, ramdam ko ang pananampalatayang buhay, masigla at totoo. Ang agos ng ilog ay parang agos ng Diyos sa buhay ko. Tahimik pero matatag. Hindi ko man ito laging nararamdaman pero palagi pala itong nariyan. Dumadaloy, dumadalaw, dumadama. Sa hatiran, natutunan kong minsan kailangan mo lang sumabay sa agos at doon mo makikita ang biyaya. Masaya ako, hindi ko inaasahang sa isang araw mararamdaman kong bahagi ako ng isang malaking paniniwala, isang panata, isang komunidad. Isa itong paalala na kahit gaano ka pa kalayo o katagal na nawala, may agos kang babalikan. At doon, sa agos na iyon, nandoon ang Diyos. Naghihintay, umaalalay,